Nagbabalik po ng hirit, mga kapuso. 4 days na lang, balik eskwela na ang ating mga anak. Yan. Malapit na naman natin marinig si nanay, tatay, sumigaw ng... Gising na! May pasok na! Naku, ngayon pa lang siguradong busy na sila sa paghahanda sa balik eskwela. Kaya relate na relate ang mga kapuso natin sa video ni Mommy Katrina de Guzman. Ano ba unahin? Natawa na lang siya eh. Dami nga sikasuhin. Ganyan daw ka-hectic ang schedule kapag balik eskwela na ang mga anak. Kaya super relate si Mommy. Gigising na maaga, maghahanda ng baon, uniform at school supplies ang paglalaanan niya raw ng oras sa papalapit na pasukan. Para matulungan kayo sa paghahanda, meron tayong lesson for the day dito sa I-Eskwela. Yan. Paano nga ba inihahanda ang mga bata sa pagbabalik eskwela? Lalo na yung mga first time na papasok ngayong pasukan, yung mga may setangs. Oo, yung ayaw mga... humiwalay sa mami. Correct. At Ayan. yung mami ayaw din humiwalay doon sa bata. Nandun nakatulungan doon sa Nasa labas kahit bawal yung nanay. Makakasama natin si Dr. Rhea Celine Villa, isang child psychologist at licensed professional teacher. Good morning, Doc Rhea. Good morning. Doc Rhea, thank you. Welcome and thank you for joining us kahit holiday. Pleasure is nga. mine. Hello po. Good At least morning walang sa lahat. traffic today si Doc Correct, Rhea. mabilis. Doc, in general, challenging bang maka-adjust yung mga bata sa pagbabalik eskwela, lalo na kung galing sa mahabang bakasyon na wala silang alarm ng 2 buwan, Totoo. di ba? Ay, totoo yan. Actually, yung mga bata, hirap yan kasi nanggaling sa unstructured na environment, tapos lalagyan mo ngayon ng routine or structure sa school. Oo. So talagang malaki yung adjustment, pagtulog pa lang, pagkain That's pa true. lang, no? And yung academic preparedness sa matuto sa school, no? Oo. So yes, kailangan itong i-break in, kumbaga, bago ang pasukan. Oo, kasi, halimbawa, mga anak ko gumigising hapon. Kasi naman ang tulog nila, Pars, paalis na tayo, baka gising pa sila, Tama. sa totoo lang. Tama, oo. Kasi naman pang night school yun, ano? Oo, halos grabe sila. Parang naka-call center silang lahat eh. Ano po ba yung mga pwedeng gawin ng mga magulang para maging handang-handa yung mga bata? Yes. Pwede sigurong unahin yung pag-set ng routine. Very important yan. Una, pagdating sa tulog, yung circadian rhythm or body clock, iba. So yun palang gagayahin na natin weeks before ng pasukan. Weeks before. Yes, para So, kung ma-adjust. mamayang gabi magsisimula, medyo late na. Hindi Doc. kaya, sir. Oo, aga-agahan natin ng ilang weeks. So even yung paglabas, yung sunlight, it restarts our body. When it comes do sa konsepto na umaga na, ready na ako papuntang school. Right. And sometimes when they're just at home, halos hindi rin sila lumalabas ng bahay. Hindi ko alam kung talaga. naaarawan sila eh. Hindi talaga. Diba? Wala, nakaganon lang sila eh. Correct. Doc, maraming mga batang papasok ngayon first time. Yung mga first time mag-aaral, lalo ngayong mga binabaan yung edad ng mga pwede mag-kinder. Ayan. Paano naman natin maire-ready yung maliit na bata na syempre halos ayaw humiwalay sa mga magulang. O baka yun Or nga, vice versa. yung nanay, yung parents mismo, ayaw humiwalay sa anak. Ayaw bitawan yung anak. Yes, importante na magkaroon ng short separation breaks, no? Pwedeng iwan muna siguro sa tita, sandali lang naman, no? Just to restart na unti-unti nagkakaroon ng independence, no? Kasi nasanay. Tapos pati rin si mami, ha? Ganun din. Oo, mami na kay tita pero na umaali-aligid, no? And itong short breaks, ine-explain ito, wag po natin silang takasan, no? Kasi it breaks trust. So parang mga short separation Magpaalam ng breaks. maayos. Oo. Ayun. Yes. So that would help, no, doon sa konsepto na, okay, mawawala muna ako kay mami kasi pupunta ako sa eskwelahan. So it restarts yung ating thinking na temporary lang naman siya. At ito, Mar, speaking from experience, yung mga anak ko din, siyempre iiyak yan eh. Iiyak at iiyak yan pag iniwan mo. Tiisin mo lang. Kasi parang after a few days, siguro 1 or 2 days, Okay na rin. some kids may take longer. Yes. Pero matatapos at matatapos ang iyak niya. Totoo. Wala Diba? namang choice eh. Araw-araw mo Darating siyang nga yan, ayaw nang, hindi man lang magbabaybay sa'yo eh, di ba? Diretso na siya sa Nasanay na. Totoo nga naman. All stages, no? Na pagdadaanan nilang lahat at pati yung mga magulang nila. Pag-usapan naman natin yung mga common situation na nararanasan kapag back to school at alamin paano dapat i-manage ito ng magulang. Una, syempre, mga bata mahirap gisingin sa umaga. Mantika. Oo. 5 minutes. Paano ba to, Doc? Okay. So aside dun sa pag-restart ng body clock nila,
magandang gumamit ng mga visual cues or smell cues. Kunyari, kung meron ka diyang garlic rice, Oh my ganyan. gosh, I'm in. Totoo. So Amoy ng pandesal. Oo, Yes. yan. Oh, Oo, wow. para ma-ignite yung Wow. senses. So, Oo it nga. as long as may routine, it lessens anxiety and makes them prepared. Tapos kung masamahan ni nanay at tatay kumain every breakfast, tapos i-encourage yung anak, that would help. Lalo na yung minsan walang gana kasi parang ang aga for them, Yeah. Good gumising. tip, Doc, no? You associate certain stimuli, Correct. maybe smell or Yes. no, visual cue. Psychologically, it will prepare them. Or baka yung buksan mo yung TV na unang hirit pag narinig Ay, yung pwede, boses pwede. ni May Igan, ganun halimbawa. din. Oo. Diba? Yun ang I-associate Cue na yan sa nila yun. paggising. That's Oo. right. So, positive reinforcement din siya. Oo. And tsaka, if you wanted to do that, na kayo yung buong family nyo magkakasama, I guess you need to make time na agahan ng konti. Kasi otherwise, di ba lahat nagmamadali sa Nagmamadali. umaga? Correct. So, lahat talaga kayo, medyo mag-a-adjust. Yung mga kapuso natin online, kanya-kanyang diskarte para gisingin ang anak sa pasukan. Sabi ni Marie Chris Almero, may usapan po kami sa 2 kids ko na 7 p.m. matulog na sila. At kapag 5 a.m. gigising na. Kapag ayaw pang tumayo, pinapatay ko ang electric fan. Pag pawisan ka dyan, bahala ka. Tama Ayan. naman. Okay po ba, for me, okay po ba yung ganung usapan? Kasi nagkausapan naman si mami at kids sa oras ng gising. Correct. Pwede yun. Kasi yung brain natin will associate things. No? Kaya kailangan consistent po. Oo. So kung hindi naman sa araw-araw ka magpa-fried rice, pero yung at least yung smell Correct. would associate. Or pwedeng hot chocolate sa ibang araw, di ba? Pero you have to be consistent dun sa i-establish na routine. Kasi ang gusto natin gawin is psychological safety. Creatures of habit talaga ang tao. That's Yes. true. That's Kailangan true. natin ng pattern, ng consistency. Oo, agree. Doc Rhea, thank you so much. Thank you Thank so you very much. much. Wow! And good luck sa mga nanay at tatay ngayong pasukan para sa daily lesson nyo sa pagbabalik eskwela. Tutok lang sa Eskwela. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit!